Hello po mga kapatid, isang magandang umaga na naman at isang pinagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Makikinig na naman po tayo ng salita ng ating Diyos. Pero syempre bago po tayo mag-umpisa na mag-aral, makinig ng salita ng Diyos, tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Pinasasalamatan ka namin, Lord, dahil sa isang umaga na naman ay pinagkaloob mo sa amin na unang-una na ang makapakinig ng iyong mga salita. Lord, I pray na ang iyong mga salita na aming maririnig ngayong umagang ito, Lord, ay magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Saan man kami pupunta, ano man ang aming gagawin, ano man ang aming balak, Lord, nawa ang salita mo, ang aming baon-baon at ito'y gamitin namin, Lord. Lord, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan ngayong umagang ito para ang lahat ng aming mapapakinggan, mapapag-aralan ay maisabuhay namin. At I pray na walang maging istorbo, Lord God, sa aming pag-aaral ngayon upang makapag-focus kami, makinig ng iyong mga makapangyarihang salita. Muli mo po akong samahan, turuan, gabayan, Lord God, para yung mga salita mo lamang, Lord, ang lalabas sa aking bibig. Maraming salamat po, and Lord, naniniwala po ako na kasama ka namin. Nandito ka sa aming kalagitnaan dahil ang iyong salita ang aming pag-aaralan. Lord, I pray na muling magtagumpay ang gawain ito para sa iyo. Kaya muli, Lord, maraming salamat, Lord. Muli ka namin pinupuri at sinasamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga dahil talagang pinagpala tayo ngayon dahil makakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Pero bago po ako mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, Salmo pa rin tayo o Psalms 119. Pero ang voice ko po ngayon ay dito sa 89 hanggang 96 po ang aking i-share sa inyo. So mag-focus po tayo, makinig po tayo mabuti. Psalms 119 verse 89 hanggang 96. At ito po ay may pamagat na laging tapat si Lord. Dito pa rin po ang aking gagamiting Bible, ang Bible Pinoy version po. Sabi po sa verse 89, O Lord, walang katapusan ang salita mo. Tinatag mo yun ng matibay sa langit. Lagi kang tapat sa lahat ng panahon. Matibay mong tinayo ang mundo. At di na yun maaalis sa lugar niya. 91, nandito pa rin ang lahat ng bagay dahil sa utos mo. Kasi nagsiserve sa iyo ang lahat ng tao. Kung wala ang batas mo na nagpapasaya sa akin, namatay na sana ako sa tindi ng paghihirap ko. Hindi ko kakalimutan ang mga utos mo kasi nagkaroon ako ng buhay dahil sa mga yun. Ikaw ang may-ari ng buhay ko, iligtas mo ako. Sinikap ko nga sundin ang mga utos mo. 95. Inaabangan ako ng masasama para patayin pero magme-meditate ako sa mga batas mo. Natutunan kong may limit ang lahat ng bagay pero ang utos mo walang hanggan. Amen. And amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Napakaganda po ng sinasabi ng ating Diyos ngayong umagang ito. Doon pa lang sa verse 89, O Lord, walang katapusan ng salita mo. Tinatag mo yun ng matibay sa langit. Ang salita ng Diyos, alam po natin yan, ang bumuo at gumawa ng langit at lupa. At nagkaroon ng lahat ng bagay dito dahil yan sa salita ng ating Diyos. Lagi kang tapat
Sa lahat ng panahon, matibay mong tinayo ang mundo at di na yun maaalis sa lugar niya. Nandito pa rin ang lahat ng bagay dahil sa utos mo. Dahil sa utos ng Diyos, kaya nandito pa rin ang lahat ng bagay. Kaya nandito pa rin tayo. Dahil yan sa salita ng ating Diyos. Kaya may chance pa rin tayo para ayusin, baguhin, magbalik loob sa ating Diyos. Dahil yan sa kapangyarihan, sa kabutihan, at salita ng ating Diyos. Kaya wag natin itong sayangin, mga kapatid. Makinig ng salita ng Diyos, sundin ang kanyang mga tuntunin, sundin ang kanyang mga utos, at isabuhay ang kanyang mga salita. Gamitin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at ito rin ang i-share natin sa mga tao, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Hindi yung kung ano-anong salita lang, kung ano-anong payo. Ang gamitin natin ang Word of God dahil makapangyarihan ang salita ng ating Diyos. Hindi ko kakalimutan ang mga utos mo kasi nagkaroon ako ng buhay dahil sa mga yun. Nagkaroon tayo, di ba? Ginawa nga ng Diyos ang langit at lupa at nagkaroon ito ng lahat ng bagay at nabuhay tayo dahil yan sa salita ng ating Diyos. Kaya sabi nga, hindi ko kakalimutan ang utos mo kasi nagkaroon ako ng buhay. Nagkaroon tayo ng buhay dahil sa salita ng Diyos, dahil sa inutos ng Diyos na gumawa tayo, di ba? Sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating hangis, sabi ng ating Diyos. Kaya nabuhay tayo. Kaya eto tayo ngayon. Kaya nandito pa rin tayo sa mundong ito. Chance na binigay ng Diyos sa atin. Ikaw ang may-ari ng buhay ko. Iligtas mo ako. Sinikap kong sundin ang mga utos mo. Kaya yan ang dapat natin gawin, mga kapatid. Ikaw ang may-ari, ang Diyos ang may-ari ng buhay natin. Kaya kanino lang natin dapat ito ibigay o ialay? Siyempre sa ating Diyos. Bibigyan natin siya ng oras na napakamaganda. Yung sinasabing mainam na oras para sa Kanya. Para sa pagpipray, para sa pagbabasa ng Kanyang salita, para sa pag-aaral nito, at para sa pagbabahagi ng salita ng ating Diyos. Bigyan natin siya ng magandang oras. Mga kapatid, binigyan niya tayo ng 6 na araw, 24 hours a day, at yung linggo, yun lang ang hinihingi niya para tayo ay magsimba, para tayo ay mag-aral ng kanyang salita, dahil ang ikapitong araw ay kanyang ibinless. Mga kapatid, kaya tayo sisimba, sasamba sa Diyos para i-bless niya tayo. Yun ang dapat natin gawin. At yung 24 hours na binigay niya sa atin ng Monday to Saturday, sa isang araw, 24 hours, di ba po? So bakit hindi natin bigyan din ng kahit isang oras lang ang ating Diyos para tayo ay magbasa ng salita, para tayo ay mag-pray, di ba? Magpasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng binigay niya, sa kalakasan, sa pagkakataon na lagi niya ipinapagkaloob sa atin. At lalong-lalo na ang humingi ng tawad sa lahat ng ating kasalanan. Yan ang dapat natin gawin. Inaabangan ako ng masasama para patayin, pero magme-meditate ako sa mga batas mo. Maraming pagsubok, maraming pagdadaanan, maraming suliranin, kasama natin yan sa buhay. Pero ang sinasabi sa atin ng Diyos, nandito ako, handang makinig, handang magbigay sa inyong mga pangangailangan, sa inyong mga hihingin. Yun ang dapat natin gawin. Hindi lang pag may pagsubok, may problema, o may sakit at karamdaman, may pangangailangan, saka lang tayo tumatawag sa Diyos. Dapat every minute ng ating buhay, ipinagpapasalamat natin ito sa ating Diyos. Yan ang dapat natin gawin. At verse 96 last, natutunan kong may limit ang lahat ng bagay, pero ang utos mo walang hanggan. Kagaya ng buhay natin, dito sa mundo, tayo ay dumadaan lang dito. Pagkatapos nito, aalis na tayo dito sa mundong ito. Yan ay sa kagustuhan din ng Diyos. Hindi tayo mananatili habang buhay sa mundong ito. Kung gusto ng Diyos, tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Kaya yung pagdaan natin dito sa mundong ito, gawin natin na maging maayos,
tama yung ating mga gagawin. Na ating gawin dapat pagmamahalan, siyempre una sa ating Diyos, sa ating kapwa, sa ating sarili. Yan ang ating gagawin. Yung tunay na pagmamahalan na ipapakita natin sa bawat isa. Tunay na pagpapakumbaba kagaya ng Panginoong Hesus. Yan ang mga dapat natin gawin habang dumadaan tayo dito sa mundo ito. Diba pag naglalakad tayo sa isang kalsada, dumadaan lang tayo doon. Diba po? Natatapos din yung pagdaan natin doon. Ganon din tayo sa mundo. Dumadaan din tayo. Kaya dito, habang naglalakad, habang tumatakbo, habang nagpapahinga, habang humihinto, dala natin ang salita ng ating Diyos. At hindi lang basta natin ito dala, hindi lang basta binabasa, hindi lang basta pinapakinggan, bagkos ito ay ating ginagawa, tinutupad, sinusunod, at ibinabahagi sa ibang tao, sa ating kapwa. Kasi yan, kasama natin yan na pinag-uutos ng Diyos dito sa mundo. Sa ating lahat, sinasabi yan ng ating Diyos. Tayo ay mag-share ng salita ng Diyos sa lahat ng tao para makilala din siya, para malaman din yung mga pangako ng Diyos, para malaman din ng lahat ng tao na tayo ay dumadaan lang dito sa mundo at natatapos din yun ang pagdaan natin dito. Pero habang nandito tayo sa mundo, gumawa tayo ng kabutihan. Sabi ko nga, magmahalan, magpatawaran, magpakumbaba, tumulong kahit na minsan yung tayo pa yung nangangailangan. Kailangan natin gawin yun. At ang Diyos ang bahalang mag-reward sa lahat ng kabutihang ginawa natin. Tandaan po natin yan mga kapatid dahil yan ay totoo. Yan ang katotohanan. Kaya nga po may Bible para malaman natin ang lahat. I-meditate natin ito ng maayos sa buhay at tuparin. Yan ang salita ng ating Diyos na pinararating sa atin ngayon. Yan ang sinasabi niya sa atin ngayong umagang ito na dapat natin tuparin, ibahagi mga kapatid. Ulitin ko lang, laging tapat si Lord ang pamagat ng aking sharing ngayong umagang ito. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nadinig na naman ngayong umaga. Napakabuti ng ating Diyos sa atin. Kasi gusto niya maging maayos tayo, maging malapit tayo sa Kanya. Sabi ko nga kanina, gusto ng Diyos na makasama niya tayo sa Kanyang kaharian. Tayo po ay muling mananalangin. Ipagpapasalamat natin ito. Magsiyuko tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos. Lord, Father God in heaven, maraming salamat po sa iyong salita na aming napakinggan na naman. Muli mo na naman kaming kinausap at inutusan, Lord, na sumunod sa iyong mga salita. Ibahagi ang iyong mga salita, Lord, sa lahat ng tao. Gawin namin ito, tuparin namin ito, gamitin namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang maging maayos, masaya, payapa at tagumpay ang aming mga buhay. I pray na malaman ito ng lahat ng tao. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Lord, pinapanalangin ko ang lahat ng taong nakikinig ng aking sharing ito. At sa panalangin ito, Lord, I pray sa pangalan ng Panginoon, ito po ay tuparin mo. Tugunin mo po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, ang lahat ng nakikinig ngayon ng aking sharing na ito, na iyong salita, Lord, huwag mo po silang pabayaan. Pagpalain mo po sila. Alam mo po ang kanilang mga nararamdaman. Alam mo po ang kanilang mga pangailangan, Lord. Ama naming makapangyarihan, tulungan mo po sila. Pagkalooban mo po sila ng maayos, malakas na pangangatawan, masaya at payapang buhay. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name. Dahil yan naman po ang plano mo sa amin. Ang magkaroon ng maayos, masaya na buhay, Lord God. At pinagpalang buhay. Yan ang gusto mo. Yan ang plano mo sa amin, Lord. Kaya pinapanalangin ko lahat ng nakikinig ngayon, Lord, na sila rin ay yung baguhin ang buhay, ang puso't isipan, maging masaya yung kanilang pamilya, laging buo, Lord God. Huwag mo silang pababayaan saan man sila nandun, nagtatrabaho, pumapasok sa paaralan, Lord God, may pupuntahan. Lord, kahit natutulog, I pray, proteksyonan mo po sila. In Jesus' name.
Maraming salamat po, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. I pray maisabuhay namin ang lahat ng iyong salita na aming naririnig at napapag-aralan. Maraming salamat din, Lord God, sa pagkakataon na binigay mo po sa akin para magbahagi na naman ng iyong salita. Thank you, Father God. Maraming salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, hanggang sa muli naming sama-samang pakikinig ng iyong mga salita. Samahan mo po ulit kami. Pagtagumpayin mo po ulit ito, Lord God. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan, pagmamahal sa amin lahat, for all the blessings, guidance, and protection na matatanggap po namin. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Narinig ni Lord ang ating panalangin. Narinig ni Lord ang inyong panalangin. Kaya tanggapin nyo na yan. Ipagkakaloob yan sa inyo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.